Magandang gabi mga Mars. Ito na nga ang aking gawa ngayon. Pagkatapos ko ng imisin, ang aking mga anak ay nakahiga na. Ito namang electric pan ang aking napagdiskitahan. Kasi nakayuko siya. Yung pala may nakausling tornilyo kaya ayaw niya pumasok sa loob. Kaya ang ginawa ko, ayan, inayos ko, tinanggal ko yung tornilyo at ayan, okay na nga siya guys. Alam nyo naman guys, tayong mga mami, pag meron tayong mga gamit na hindi magandang hindi maayos magandang tingnan ay ating inaayos lalo na pagdating sa gabi yung wala na tayong gagawin. Alam niyo matutulog na tayo tapos pag may nakita pa tayong items na mga hindi magandang tingnan, kailangan nating ayusin yan bago tayo matulog. Ang hirap po talaga mga mamshi pag wala tayong kasama sa bahay na lalaki ay dahil natututo tayo magkarpintero, alam nyo na. At yan nga mga Mars, patapos na nga ang aking pagkakalikot dyan sa electric pan na yan. Sinisikipan ko na lang ang tornilyo. Wala naman tayong ibang sisikipan kung hindi yan. At yan na nga mga Mars, ayan. Hindi pa siya masyadong masikip nga. Dahil iwan ko ba, loose trade na yata ito. Kailangan yata palitan. Pero alam nyo naman, wala pa tayong pambili mga Mars dahil sa hirap ngayon. Ay kaya kailangan muna natin mga Mars pagtiyagaan. Kasi umaandar pa naman siya. Yun nga lang, yung parang matutumba siya. Pero kaya naman pagtiyagaan muna siya. Ayan, maganda na yung ikot at hindi na nga siya nakayuko. Ayan, nagpahinga muna tayo na saglit kasi nangawit din ako doon sa aking ginagawang pagtutornilyo. At ayan, inulit ko na naman nga kasi hindi pa ako komportable. Diyos mio, marimar. Ayun na nga mga mamshi, hindi pa ako komportable talaga. At tinignan ko pa yung sa baba kung bakit nakayuko pa rin siya. Ayan, maluluwag pala ang mga tornilyo in taon. Ayan, at kinalikot na naman ni Inday. Magtatayo na nga ako dito mga Mars sa bahay ng repera ng electric pan. At yan na nga ang aking gagawing hanap buhay dahil, ay nako, marunong na pala akong mag-re-repair ng mga kung ano-ano. Marunong na din akong mag-repair ng puso mo. At yan na nga mga mamshi. Natigil din. Ayan, at nasigipan ko na nga dyan sa baba at umayos na din ang aking electric pan. Ni-repair ko nga pero ang alikabok punong-puno pa ng alikabok. Ayan na nga mga mamshi, okay na. Tinignan ko kung malakas na ba yung number 3 kasi mahina lang talaga siya kahit number 3 na. Ayan, okay na daw. Tumayo na si Madam Inday. Gusto ko na sana dyang matulog dyan mga Mars. Pero tingnan mo naman, ang nasa likod ko, bundok. Ayan, meron pa akong ilalagay sa bahay buboy ng una ng anak ko kasi nga, ilabahan ko yung niya unan kasi amoy laway, amoy panis. Yan talaga mga mami ang nangyayari sa akin tuwing alam niyo yung patulog na. Tapos gusto ko nang pumikit. Meron pa akong mga nakikita ng mga kung ano-ano pa. Ayan. Ayan ang nakikita ko. Sa totoo lang mga Mars, nung nakaraan pa yan talaga. Wala lang ako sa huwisyo para ibalik dyan sa lalagyan. Kasi katulad niyan, tingnan nyo po yung nasa likod. Gabundok pa yung tiklopin. Hala, sige Inday, pagkasyahin mo yan sa isang lalagyan kasi dyan lang naman talaga yan nakalagay kasi yung sobra niya nandun, binukod ko na din sa isa ding lagayang buboy din. Yan, sumabit pa, Diyos ko. Ay, siguro sa isip-isip ng basket, bukas mo na ako gagawin kasi gabi na. Kung may isip lang yung basket, di ba? Ayan na nga mga Mars, na pagkasya ko nga. Sabi ko sa inyo kasya malaki kasi ang buboy na yan. At ayan nga po, pinaghihila ko muna yung kung ano-ano mga himulmulay. Ayan na nga po mga Mars, at itataob ko na ang basket at aking tatahiin na siya. Dahil alam niyo po kung anong oras na, 10:30 na, mag-11 na po mga Mars, tulog ng aking mga junakis. Pero tingnan niyo po ang lagayan ng aking karayom. Susuko na. Pero wag po mga Mars. Ayan, tingnan nyo, nasuot ko sa sinulid yung karayom kahit madilim na. Kahit gabi na, kahit maano pa yung ilaw. Grabe ha, nasuot ko pa.
Siyempre mga Mars, ayan. Ngipin sa ngipin na naman ang pagpuputol ng sinulid. At siyempre mga Mars, ayan. Tapos na. Ang sarap ng higaan dahil mabango na siya. Ayan, ibibigay ko na sa aking manager ngayon. Nandun nakahiga, nagpanay na reklamo at wala pa daw yung unan niya. Tinitingnan ko nga dyan, mga Mars, ang aking tiklupin. Kasi naiiyak na talaga ako. Grabe, oh. Ay, Diyos ko, nung isang araw pa. At yan ang mga Mars, ang akin ang ibibigay sa aking ate, sa aking anak na panganay dyan. Kasi nagre-reklamo na yan na wala pa daw ang kanyang unan. At syempre mga Mars, akala nyo tapos na, meron pa. Meron pa, ayan. Ayan naman yung sa bunso ko, kailangan ko pa siyang tahiin. Kasi wasak-wasak na rin yung na yan. Ayaw ko din naman palitan kasi maganda pa. Alam nyo naman tayong mga mami, pag hindi natin nakita at talaga nagutay-gutay na, hindi pa natin palitan. At yan na nga mga Mars, patapos na ako dyan magtahi. Yun na lang sa bibig ang aking tatahiin. Ayan guys, patapos na ako at ngipin sa ngipin na naman ang aking paraan sa pagpuputol ng sinulid. Ay, Diyos ko mga mami, akala ko tapos na ako. May nasili pa pala ako dun sa kabilang butas. Siyempre, kailangan siyang tahiin din kasi lulusot dun yung mga sinulid. Yung laman ng unan. Ay, mga Mars, patapos na sana ako. Pero okay lang yan. Gagawin ko pa rin yan. Tatahiin ko pa rin yan kasi nagtatahi na rin ako eh. Tsaka parang bibigay ko na kay Bunso kasi alas 10 na. Hindi pa rin siya natutulog. Hinihintay niya pa rin yan. Nyapusan niya kasi yan. Ewan ko ba dito sa bata na to kung bakit may pinipiling unan talaga yan siya. Hindi talaga yan siya makatulog pag wala yan mga Mars. Ayan mga mami oh. At malapit na ngipin. Sa ngipin na naman tayo ang paraan sa pagputol nito. At yan ang mami, balibag ko na doon sa naghihintay sa kanyang yapusan. Ayan, tapos na ako mga Mars.